Itong inyong Tia Deli. Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Malamang marami ang makakarelate sa tugtog na ito. Karamihan sa ating mga lolo at lola noong panahon na wala pang internet, ang pakikinig sa programang ito ang madalas na ginagawa nilang libangan at pampalipas ng oras. Ito po, ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Tia Deli. Bagamat nakahihigit na ang bilang ng mga kabahayang may telebisyon at internet sa Pilipinas kaysa sa mga kabahayang may radyo pa rin ang higit na pinakikinggan sa mga kanayunan, lalo na sa mga pook na walang kuryente at maging sa mga kalapit na karagatan. Isang dahilan ang pananatili ng simpleng teknolohiya nito na nagbibigay daan para mapakinggan ang radyo kahit walang elektrisidad at saan man naroon ang tagapakinig. Maliban dito, abot kayang karamihan ng halaga ng radyo. Ngunit hindi ito nangangahulugang walang epekto sa radyo ang mga bagong teknolohiya. Sa katunayan, nababago ang kalakaran sa radyo tuwing may bagong medium o teknolohiyang pangkomunikasyon. Isa ito sa mga ipinaliwanag ni Tia Deli, tanyag na announcer sa radyo, sa panayam sa kanya noong 2004 sa himpilan ng DZRH. Mahigit 65 taon naging announcer si Tia Deli o Fidela Magpayo sa tunay na buhay sa radyo. Masasabing sa lahat ng mga manggagawa sa industriya ng media sa Pilipinas, lalo na sa radyo, siyang may pinakamayamang karanasan dahil sa tagal ng pamamalagi niya sa propesyon. Panahon pa ng Amerikano na magsimula ang radyo sa Pilipinas ay nasa radyo na siya. Noong panahon ng Hapon, isa siya sa ilang Pilipino nagtiyagang magtrabaho sa radyo. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagpatuloy siya sa pagsasahimpapawid at hanggang sa nalalabing taon nito sa mundo. Napapakinggan si Tia Deli ng kanyang libu-libu marahil milyon-milyong mga tagahanga. Ngayon, siya ang kinikilalang pinakamatagal at pinakamatatag na veterana sa radyo sa Pilipinas. Umani ng maraming parangal si Tia Deli bilang announcer. Kabilang dito ang prestihiyosong KBP Golden Dove Lifetime Achievement Award noong 2002. Siya ang kauna-unahang naagawaran ng parangal na ito at maliban sa yumaong Frankie Evangelista, veterano rin ng radyo at telebisyon ngunit hindi kasing tagal ni Tia Deli sa propesyon. Wala pang iba na nagagawaran ng parangal na ito. Kinilala ng Catholic Mass Media Awards noong 1994 ang programa niyang Kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli bilang Best Counseling Program at hinirang siyang Best Female Newscaster ng KBP Golden Dove Awards noong taon ding iyon. Noong 1999, ginawaran siya ng pamahalaan ng lalawigan ng Bulacan ng Premyong Dangal ng Lipi. Noong 2000, tumanggap din siya ng pagkilala mula sa pamahalaan ng siyudad ng Maynila, ang Araw ng Maynila Award. Isa rin siya sa mga tinaguriang natatanging Pilipina ng ilang organisasyon, gaya ng kanyang pinagtapusang mga paaralan, ang Far Eastern University at Arroyo High School at ng Pahayagang Malaya. Lahat ng uri ng programa sa radyo ay nagawa na niya, mula sa mga programang musikal na nagtampok sa kanya bilang mga awit hanggang sa drama, balita at talk show. Hindi lamang siya announcer, nagsusulat din siya ng mga script, nagdidirect ng drama at siyang producer ng lahat ng kanyang programa. Noong taong 2004, 4 na taon bago ito sa makabilang buhay ay 3 ang programa niya sa DZRH. Ang inyong lingkod Tia Deli, isang talk show na napakikinggan araw-araw mula Lunes hanggang Sabado, mula alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Serenatang Kumbidahan, isang programang musikal kasama ang mabuhay singers na umaawit ng live ng mga awiting Filipino. Isang bagay na bihira nang napapakinggan sa radyo ngayon. Tuwing Sabado, sa ganap na alas 11:15 ng gabi hanggang alas 12:30 na madaling araw at ang dulang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli na 51 taon ang nasa himpapawid tuwing ika-alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Sa hinaba-haba ng kanyang karera sa radyo, nasaksihan ni Tia Deli hindi lamang ang mga pagbabago sa kalakaran sa industriya ng radyo, kundi maging ang mga pagbabago ng mga tagapakinig. 18 taong gulang pa lamang na magsimulang magtrabaho si Tia Deli sa radyo. Sa bata niyang edad noon, ang kanyang naging unang papel sa isang dula ay bilang isang matanda na si Tandang Delay. Tsaka na siya kinuha nina Andy Balon-Balunan at Deli Atay-Atayan na noon ay mga producer sa radyo bilang singer-announcer.
Noong kanyang kapanahunan umano, dapat ay magaling kang magsalita ng Ingles para madali kang makapasok sa radyo lalo at panahon pa noon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Dapat din umano ay magandang boses at marunong kumanta dahil hindi ka umano makakapasok sa radyo kung hindi ka marunong kumanta. Lalo pat noong mga panahon na iyon ay live ang ilang pag-awit sa radyo. Bukod sa radyo, nagkaroon din ng maraming pagkakataon na mapasama si Chadeli sa mga pelikula at programa sa telebisyon lalo na sa tuwing maisa sa pelikula ang ilan sa kanyang mga kwento. Si Fidela Magpayo, isinilang noong 29 ng Oktubre 1920, namatay noong Setyembre 1, 2008 o mas kilala rin sa pangalang Chadeli ay isang veteranong radio anchor sa istasyon ng radyong DZRH na nagsimula pa noong mga dekada 50. At siya ay minahal na icon ng mga tagapakinig at ng mga taong nangangailangan ng payo. Bukod sa pagiging isang radio broadcaster, siya rin ay isang newscaster, commentator, radio dramatist, manunulat, producer, actress at isang mga awit ng kundiman sa ilalim ng Villa Records. Dahil sa kanyang mahabang serbisyo, siya ay tinaguriang The Lady of the Philippine Radio. Ilan sa kanyang mga awitin na sumikat noon ay ang Ilang-Ilang noong taong 1959, Kahapon Lamang noong taong 1956, Nabasag ang Banga noong 1951, Paru-Parong Bukid noong 1953, Pamaypay ng Maynila noong 1956 at Ang Pangdango ni Neneng noong 1953. Taong 2008 nang pumanaw si Chadeli o si Fidela Magpayo sa tunay na buhay sa isang ospital sa Maynila. Nagkaroon naman siya ng pagdurugo sa kanyang utak at hindi na naisalba kahit pa ito ay operahan. Namatay siya sa edad na 87 taong gulang. Subalit na wala man ang isang tinitinglang bituin sa larangan ng sining sa Pilipinas, ay mananatili ang kanyang alaala sa bawat isa sa atin at sa kasaysayan ng ating bansa. Mga liham kay Chadeli, kung saan ang mga tagapakinig ay lumiliham ng kwento ng kanilang buhay upang isadula. Sa pagtatapos, may kaukulang tayong ibibigay ang host na si Deli Magpayo na higit na kilala bilang ito ang inyong Tia Deli. O, ganon. Tapos sa ending, yung usual pagpapaalam at ang huling-huli, ito ang inyong Tia Deli. Nagpapaalam na sa iyo, at higit sa lahat, sa iyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, nandun ako sa opening, tapos magdadrama sila, tapos papasok na naman ako para hindi daw makalimutan na kasali ko doon. May narration, tapos another yung eksena, gano'n. Papasok-pasok ko din yung advice na yung closing.